Kamakailan lang ay nagdesisyon po ang founder ng Telegram na si Pavel Durov na pansamantalang lisanin ang France. Yan, ang bansang France. Matapos po siyang makulong doon mula pa noong buwan ng August. Pinayagan siyang lumipad patungong bansang Dubai kasunod ng desisyon ng isang investigating judge na binago ang kanyang supervision conditions. Ayon po sa ulat ng Agency France Press, yan, or AFP, si Durov ay naghahanap po o nakaharap po sa seryosong mga kaso tulad po ng pagkakadawit niya sa organized crime. Kasama rito ang mga aligasyon ng terrorism, drug trafficking, fraud, money laundering at pagpapalaganap ng child abuse content sa Telegram platform. Matapos po ang kanyang pagkakaaresto noong August, ipinagbawal po siyang umalis sa France bilang bahagi ng investigasyon. Gayunpaman ay iginiit ni Durov na hindi siya dapat managot sa mga illegal na gawain ng iba sa kanyang platform. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po ang lahat ay pakibasa na lamang po yung disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon paano po nakaapekto ito sa cryptocurrency market? Ayan, agad po na nag-react ang crypto market matapos lumabas ang balita. Ang TON coin or TON na may kaugnayan po sa Telegram Open Network ay biglang tumaas ng mahigit 15% sa kanyang trading volume. Mula po sa kasalukuyang presyo nitong $3.34, nagpakita po ito ng matibay na suporta mula sa mga crypto investors. Bukod dito, pati ang Notcoin, isang token mula sa isang tap to earn mini app sa Telegram, ay tumaas rin po siya ng mahigit 12.7% na halaga. Ito ay patunay na may malakas po na koneksyon ang mga nangyayari sa Telegram sa performance ng kanilang blockchain-based tokens. Ang market sentiment ay nagiging positibo tuwing may updates tungkol kay Durov at sa kanyang mga project. Ayan. Ngayon ay ano po ang reaksyon ni Durov sa kanyang mga kaso? Sa isang opisyal na pakayag sa kanyang Telegram channel noong September, nagpahayag ng pagkadismaya si Durov sa French authorities. Ayon sa kanya, hindi patas na pananagutin ang isang CEO sa mga aktibidad na nagaganap sa kanyang platform, lalo na't ito ay may mahigpit na moderation practices. Pinuna rin niya na ang paraan ng investigasyon kung saan ay hindi dumaan sa opisyal na Telegram EU representatives ang mga tanong ng mga otoridad, kundi siya mismo ang inusisa. Binigyang diin din niya na patuloy na nagsisikap ang Telegram sa pagtanggal ng mga illegal na content at nakikipagtulungan sa iba't ibang organization para sa mabilisang pagtugon sa mga reklamo. Gayunpaman, nananatili siyang handang harapin ang mga kaso habang pinamumunuan ang Telegram, na ngayon ay may halos 1 bilyong users sa buong mundo. Ngayon ay ano po ang maaaring epekto nito sa hinaharap? Ayan, habang patuloy ang investigasyon kay Ginoong Durov, maaaring magkaroon po ito ng epekto sa hinaharap ng Telegram, lalo na sa kanilang cryptocurrency initiatives. Posibleng magkaroon po ng regulatory pressure ang TON at iba pang Telegram-related tokens, lalo na kung mas lalawak ang mga legal na kaso laban sa kumpanya. Sa kabila nito ay ipinapakita ng mabilis na pagtaas ng halaga ng TON coin at Notcoin na malakas pa rin ang suporta ng market sa Telegram ecosystem. Kung magiging pabor po sa kanya ang mga susunod na desisyon sa korte, maaaring lalo pang lumakas ang TON at iba pang mga blockchain projects ng Telegram. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon, bagamat malaki po ang epekto ng isyong ito sa Telegram at crypto market, hindi po ito nangangahulugan ng agarang pagpagsak ng kumpanya o ng kanilang blockchain projects. Ang mga traders at investors ay kailangan pong maging maingat at bantayan ang susunod na mga hakbang ng French authorities, pati na rin ang magiging aksyon ni Ginoong Durov. Kung mapapawalang sala siya, malaki po ang posibilidad na mas lumakas pa ang kumpiyansa ng publiko sa Telegram at sa kanilang blockchain ecosystem. At sa kabuuan ay pinapakita po ng kasalukuyang sitwasyon kung gaano kalalim ang ugnayan ng mga legal na usapin at ng crypto market. Sa mga ganitong pangyayari, mahalaga pong maging manatiling updated, maging mapanuri at huwag po tayo agad magpapadala sa hype ng market.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.